bago lang, mainit-init ano, si Ontiveros ay nag-file ng cyber libel sa mga certain vloggers. Alam nyo, okay lang yan. Ganito kasi yung opinion ko dyan. I don't know kung kasali ako kasi hindi naman na-mention yung pangalan ko doon sa kanyang recent interview. Hindi porket kinasuhan yung mga taong nagpapakalat ng, well, deserve ba nila na kasuhan sila ni virus? Kasi yung mga kinasuhan ay nagpapakalat din ng kasinungalingan against me. Right? Pero hindi ito personal ang atake ko. Hindi ako katulad ng mga alpots, I'm not like that. So, ang nakikita ko dito, kasi hindi ko naman alam kung anong sinabi nitong mga kinasuhan ng mga vloggers. Di ba? So, ang iba dito sa kinasuhan ng mga vloggers, talagang walang humpay ang pagpapakalat ng fake news sa akin. So, kung nagpakalat sila ng fake news against kay Ontiveros, edi deserve nila yon. Pero the point here, hindi ko alam kung anong pinagsasabi nila laban dito kay virus o kay Risa Tanas patungkol dito sa nilabas na issue, na video dito kay alias Rene. Kasi nasa aeroplano ako niyan from Melbourne, darling. Okay? Nasa airplane ako niyan na may isang mga kaibigan natin na nagsasabi sa akin, Miss Maharlika, actually, may lalabas. Sinabi sa akin niya na may lalabas na alias Rene laban kay virus. Alright? Yun ang sabi. Di ba kinuwento ko sa inyo yan? Kaso lang nasa aeroplano ko, walang ganung kalakas na signal. Di ba? Ang sabi ko dyan, palangga, I cannot do it. Kasi nga, naka-on board ako. So yun ang chika boom boom na yan. Ngayon ang question dito, ang ginagawa kasi ni virus, sinasabi niya na si alias Rene ay nagsinungaling. Nagpakalat ng kasinungalingan against sa kanya na siya daw, na si Risa Tanas, ay nagbayad ng up to 1 million na according to that whistleblower or alias Rene, na siya ay binabayaran. Una may 500,000, tapos kapag gumagawa siya ng research mayroong 12,000. So yung ganun yung claim niya. Kasi 'di ba, siya ay unang testigo ni virus noong that was last year, 'di ba? Ano ang gagawin ngayon ng mga vloggers na kinasuhan? Mag-solicit. Mag-solicit na naman ang mga jutang Genemes. Manghingi na naman sa inyo ng pangbayad sa kaso. Ayun na nga. Okay? Sana hindi sila mag-fundraising kasi kumita na sila sa libro, kumita na sila sa kanilang mga donation. Sana hindi nila ihingi yung pang-abogado nila kay Cathy Binag at sa inyo. Kasi laban namin to eh. 'Di ba? I mean, sabi ko nga, lahat naman tayo ay iba-iba ang financial status natin, financial capacity natin, di ba? So talagang gusto niyang tuluyan itong mga vloggers na nag-share daw. I cannot comment on behalf sa mga vloggers kasi hindi ko naman sila pinapanood at hindi ko alam kung ano ang sinabi nila laban kay virus. Pero kasi ako nag-comment din ako dito, I think the other day, no? Okay, the other day nag-comment ako dito sa alias Rene na ito. Na ang sinasabi ko na naniniwala ako dito sa sinasabi ni alias Rene, pero para magkalinawan ay imbestigahan dapat at imbestigahan si virus mismo sa Senado, right? Napag-usapan natin the other day ba yun? O yesterday lang yun. Ngayon, pwede bang kasuhan ng cyber libel yung mga nag-share? Yun yung tanong. Mga vloggers na nag-share, pwede bang kasuhan na lang ni Ontiveros ng ganun-ganun na lang dahil nag-share isang whistleblower? Pwede bang ganun? Ang question dito, dahil sanay na sanay ako dito sa kasong ito, dahil 4 ang kaso ko sa Amerika. 1 case dismissed, 3 I'm still fighting for those 3 cases. May malicious intent ba yung mga vloggers na nag-share nito? Meron bang malicious intent? Nung bang shinare nila itong video ni alias Rene, ay alam ba nila, meron ba silang personal knowledge na alam nilang nagsisinungaling ito si alias Rene, pero isinare pa rin nila? Yun yung magiging defense diyan sa cyber libel. May malisyosong intention ka ba na kaya mo sinare dahil galit ka kay Ontiveros, gigil ka sa kanya, at kahit alam mong sinungaling yung si Rene, kunwari lang, alam mong gawa-gawa lang yung kwento, sinare mo pa rin. Yun pwede kang may pananagutan. Kung alam mo, may personal knowledge ka na alam mo nagsisinungaling. Pero I believe, di ba? Like ako,
Kaya sinare ninyo, yung iba mga nag-share ng mga vloggers, itong video na ito, dahil ito for public interest, for public concern, na ang isang senadora na si Virus, ayon sa whistleblower, ay nagbayad ng milyon, nagbili ng laptop. Ayan, isa yan, binili ng laptop itong si alias Rene, nagbigay ng pera, pinatira sa kondo. Kung ito lahat ay kasinungalingan, okay, yung mga binanggit ni alias Rene at may personal knowledge at alam na alam ng mga vloggers o nag-share na ito ay kasinungalingan, then pwede silang managot. Pwede silang makasuhan din o pwede silang actually kahit wala kang ginagawang kasalanan, pwede kang makasuhan sa Pilipinas, lalo na ng mga rebelding makakaliwang komunista, 'di ba? Katulad ni Senator Ontiveros na dilawan at katulad ng mga bangag, katulad ng ginagawa sa akin. Ang pagkakaiba lang namin sa mga vloggers na ito, ako, hindi ko pinagkikitaan sa donation at sa mga palibro-libro ang Pangulong Duterte at hindi ako double agent. Pero ipagtatanggol ko ang tama. Not because dahil sila ay Team Alpotera or whatever, ano man ang mga team nila, Bigatla, double agent. Dito ako tututok sa panggigipit. Ngayon, kung double agent ang iba sa inyo, sabihin nyo kay Lisa Tanas, back in a mess. May i-destroy ka pa ba kay Ontiveros? By the way, may i-destroy ka pa ba? Ngayon, I don't know kung ang tawag dito, kung itong si alias Rene ba nagkaso, kasi pwede niyang kasuhan si Virus ng bribery, di ba? Kung binribe siya, kung totoo lahat ng mga sinasabi niya, after, kung meron siya mga pruweba tungkol doon sa pera, mga transaksyon na sinasabi, pwede niya talagang kasuhan ng bribery. At pwede rin makasuhan si Risa Tanas sa, pang-aabuso sa kapangyarihan sa Committee on Ethics, di ba? Yung Ethics Committee, marami siya pwede ikaso sa kanya kung ito ay mapapatunayan ni alias Rene. At kung ito ay mapapatunayan ni alias Rene na siya ay talagang may mga ebidensya, hindi po magpo-progress itong kaso ni Ontiveros dito sa mga vloggers na to. Ang problema lang natin dito dahil yung mga vloggers, yung ilan sa mga vloggers doon, at yung iba kasi hindi pa na lahat nabanggit, ay sanay na sanay silang kaching-kaching. Kaching-kaching. Humingi ng donation. Baka kasi gamitin nila ito, kawawa naman kami, kinasuhan kami ni Ontiveros, mag-GoFundMe tayo, mag-donation drive tayo, chuchu. Yun lang yung problema. Kayo na naman ng OFW ang magbabayad ng kanilang lawyer's fee. Di ba? Wala namang problema. Sa totoo lang, walang problema kung magmamanikluhod ang isang tao. Manikluhod ba tama doon? O manghingi ng tulong dahil siya ay ginigip. Ako, hingi ako ng tulong sa inyo kung kailangan ko ng tulong. Pero hindi ko gagamitin yung mga ginagawa sa akin na kaya ko naman, but I will make money. Alam nyo, di ba alam nyo yan? Love nyo ako. Pag sinabi ko lang kailangan ko ng lawyer's fee, noon pa lang, nung kinasuhan ako nila noong 2022, di ba, ni Taerna at ni Lisa Tanas. Doon pa lang magbibigay ka, I can make money. Di ba? Magpaawa lang ako sa inyo, ay kaluoy man si Inday Marley ka palang baka naman, di ba? But I chose not to ask money from you guys. Hanggat kaya ko, kinakaya ko. Dahil ayoko kayong gamitin sa I know kasama ko kayo sa laban, pero alam ko din ang hirap ng buhay ninyo. Pero kung last resort ko na ay manghingi sa inyo, kakapalan ko na yung mukha ko. Pero kasi ako yung tao na kahit na tubig lang ang inumin ko in 24 hours, hindi ako maglulod para manghingi ng pagkain o manglilimos. But anyway, going back tayo dito sa na to kay Virus na ito. May malicious intent ba itong si alias Rene? Ito ba ay gawa-gawa niya? Kasama sa mga nag-share itong mga itong mga vloggers na ito. Alam ba ng mga nag-share, palangga, na ito, sabi ko nga kanina, alam ba ng mga nag-share na ito ay kasinungalingan? Kung walang idea ang mga nag-share, vloggers, kung sino-sino pa man, na ito ay kasinungalingan, definitely wala silang pananagutan sa batas. Bakit? Alam ba nila na sinungaling yun? Hindi nila alam yun eh. Kung may reason, itong mga nag-share na ito, di ba?
kung may reason siya to believe na itong video na ito, na isinyer niya, di ba, ay malisyoso, defamatory, ano pa, hindi totoo, pero ipinakalat pa rin niya, dyan siya mananagot, yung mga vloggers na yan. Kaso kung wala siyang reason na paniwala na kumbaga na ito ay kasinungaling at alam niya ito ay nagsasabi ng totoo, walang pananagutan. Kaya ako, malakas ang panikaramdam ko na itong ni Riza Tanas ay intimidation at pwede itong mabasura. Yun nga lang, syempre sasagot itong mga vloggers na ito. At sana sumagot lang sila, huwag silang mangikil ng pera sa inyo. Yun lang naman ang hinihiling natin, di ba? Huwag lang sila mangikil at gagamitin ng kaso-kaso ni Riza para naman kayo ay pagkakwartahan. Yun lang ang sa atin mga palangga. Okay? Ngayon, hindi natin alam kung yung video ba yun. Ay well, ang video naman is raw, di ba? Raw naman yun, di ba? Malinaw naman na yung video ay ginawa nitong alias Rene na ito at sinasabi niya na yun ay personal na experience niya kay Virus. At hindi ito paninira kay Virus, kundi ito ay kanyang personal experience na siya ay pinilit ni Virus o ni Riza Tanas para magtestigo laban kay Pastor Kibuloy, kay Inday Sara at kay Pangulong Duterte. Diba? Ulit-ulitin natin, kung senior mo dahil gusto mo malaman ng taong bayan, dahil ito ay public concern o public interest at hindi personal attack dito kay Virus, mga kababayan, pupunta sa kangkungan ang kasong ito. Laban doon sa mga vloggers. Pero kung naniniwala ka kay alias Rene, dahil gusto mo i-share para mas maraming makaalam na Pilipino, para ilantad yung mga katiwalian, mga bribery na ginawa ni Virus based on that statement ni alias Rene, di ba? Then you are protected sa tinatawag na freedom of speech. So I hope itong itong kasong ito ay mapunta sa kangkungan. Pero this is very Riza Tanas. This is very Riza Tanas. This is very Dilawan. This is very NPA. But again, ang problema, yung kalaban ngayon ni Riza Tanas ay very double agent din. So sila ang naglalaban. Ang problema dito sa mga jutang Genemis na to, mga balat sibuyas. Katulad ni Bangag, katulad ni Riza Tanas, lahat ng nagbabatikos gustong itumba. Di ba expose ko yan? Lahat ng nagbabatikos sa kanila ay kanilang kakasuhan, gugurgurin. Papadala ng assassins like me, di ba? Pinadala na ako ng assassins ng jutang Genemis na gobyerno ni Bangag Jr. Remember, nung pinakalat nila, Maharlika, magbabayad ng $2 million, talo na siya. 99.9% talo na siya sa kaso. Remember that? Trial by publicity ang ginawa nila. Remember that yung mga kadyutahan nilang inano sa akin? Binato. Pero nilalabanan ko sila. Okay? Ako, mga palangga, hanggat maaari, ayaw ko kayong istorbohin sa mga buhay ninyo. Kasi hindi nyo naman ako inutusan para makipaglaban. Ginawa ko ang laban na ito, 'di ba? Since 2015, ulitin natin, simula sa Tanimbala at Balikbayan Box, dahil yun yung nararamdaman ko. So kung ako man ay ginigipit, thank you sa suporta ninyo, pero lalaban tayo ng head-on sa mga jutang Genemis na ito. Hanggang sa huling patak ng alindog ko o ng dugo ko, hindi natin uurungan itong mga hinayupak na to na nagpapahirap sa inyong lahat. Ang summary ko dyan, okay, ito ay pang-i-intimidate sa mga vloggers, pang-i-intimidate dito sa mga commenters na wag nyo nang i-share itong video na to para hindi na malaman ng taong bayan na si Riza Tanas, based doon sa whistleblower na si alias Rene, ay isang what? Ay nag-bribe according sa kay alias Rene. Siya ay inabuso ang kapangyarihan, di ba? Well, by doing this, isang immoral, isang kriminal na gawain, makasalanan, ganyan-ganyan. So gusto niyang ampatin yun. Yun ang purpose niya. Pero magkakabanggaan tayo kapag may kaso na. Desperado na nga, sabi ni It Matters. The problem, yung mga kinasuhan niya, wala rin sa hulog. Di ba? Ginagamit ang Pangulong Duterte para pagkakitaan. That's the problem. Okay lang sana pagtanggol natin sila. Kung talaga sila ay para sa Pilipino, para sa inyo, para talaga sa pakikipaglaban, laban sa mga bangag. Kanya lamang, mga kababayan,
They're not fighting for the people. They are fighting for the donations. They are fighting sa mga profit and everything. Yun lang yun. Magkakaiba kasi ang level. Marami, sabi ko nga, ang common denominator namin, we support the Duterte, pero sila may catch. Ako, sinusuportahan ko ang mga Duterte dahil sa mga ginawa ni PRRD, pero walang catch na gagawa akong pelikula, magdidirect ako, kunin ko talambuhay ni PRRD, baka mapagkitaan ko ng milyon-milyon. Maggagawa ako ng donation drive kahit wala akong SEC, wala akong what do you call it? BIR, 'di ba? Wala akong PNPC. So gagawin ko yung mga illegal kasi suportado ko naman ng PRRD. So, wala akong ganong angle. Yun na yung pagkakaiba namin. Ang common denominator namin, we support the same thing, the Dutertes, pero ang catch, ano ang intention? My intention is, madurog natin ang mga bangag, di ba? Mapalayas ang hinayupak na Marcos Jr. na yan at mapauwi ang Pangulong Duterte na kinidnap. Pero, yung mga kinasuhan, love pa rin nila si Bangag. Kasi wala naman akong experience na inapi kami ni Bangag Jr. So we cannot speak ill against the Marcoses. Really, Charlie? Kailangan pa bang sampal-sampalin sila ni Lisa Tanas at ni Bangag bago sila magpagtanggol ang taong bayan laban sa mga bangag? Kinidnap na nga ang Pangulong Duterte, yung mahal na mahal nilang Pangulong Duterte, pero love pa rin nila si Bangag.